المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga minamahal kong tagapakinig, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, andito na naman po tayo patungkol sa isang mga mahahalagang aralin patungkol sa ating Islam. Sa mga sandaling ito, ating bibigyang aral ang patungkol sa kahalagahan ng pagbibigay ng kawanggawa o fadlus sadaqah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maluwalhating Quran sa Surah Al-Munafiqun verse 10, sinabi niya, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Ibig sabihin nun, sinabi ng Allah, kayo ay gumugol mula sa kung anuman ang aming ipinagkaloob sa inyo na mga biyaya. Bago pa man dumating sa isa sa inyo ang kamatayan at siya magsasabi na, o aking Panginoon, ako'y iyong bigyan ng palugit. Bigyan mo ako ng konting oras. Nang sa ganon, bakit niya hinihingi yun? Fa'asadak. Nang sa ganon ay makapagbigay ako ng sadaqah at wa akum minas salihin at mapabilang sa mga taong mabubuti. So yan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagsabi, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyib fa inna Allah yataqabbaluha biyaminihi thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum falwahu aw filwahu hatta takuna mithla al-jabal. Ibig sabihin nun, ang sino man ang magsadaka na kahit kahalintulad lang ng isang tamr na ito ay nagmula sa halal. Ito ay nagmula sa halal. Ibig sabihin nun, ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya tatanggapin, fa inna Allah la yaqbalu illa at-tayyib. Ang Allah ay hindi tatanggap ng isang bagay maliban na ito ay mula sa halal. Kaya sinabi niya, ang sino man namang sadaka ng kahit isang tamar lang, kahit isang tamar o dates, ito ay nagmula sa halal. Fa inna Allah, sa katunayan ng Allah, hindi niya tatanggapin maliban sa halal. Fa inna Allah yataqabbaluha biyamini. Tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tatanggapin niya ito sa pamamagitan ng kanyang kamay. Nangangahulugan na ito ay napakamahalaga. No, kapag ito ay nagmula sa halal, nangangahulugan lamang na ito ay napakamahalaga sapagkat tatanggapin ito ng Allah sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay. Thumma yurabbiha. Pagkatapos nun ay kanya itong aalagaan li sahibiha, kanya itong aalagaan para sa kanya, para sa nagbigay ng sadaka. Aalagaan niya ito sa kabilang buhay, palalakihin niya ito hatta takuna mithla al-jabal, hanggang sa itong sadaka na ito na kanyang ibinigay na mula sa halal ay maging kahalintulad ng bundok sa bigat at sa laki. Subhanallah. Single sadaka, napakaliit. So ang mapupulot natin na aral dyan, hindi lang sadaka ay magsadaka ka ng napakalaki. Bagkus kahit kahalintulad lang ng isang tamar, kapag ito ay nagmula sa halal, ito ay tatanggapin sa iyo ng Allah sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay, nangangahulugan na ito'y napakamahalaga. Okay? At ito ay kanyang palalakihin na alagaan sa tulad ng pag-aalaga ng isa sa inyo sa kanyang alaga na hayop nung pagkatapos isilang hanggang sa ito ay lumaki, pinapalaki, pinapakain lahat-lahat hanggang sa ito ay maging jabal, laki ng bundok. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, magbigay tayo ng halimbawa ng isang napakagandang kwento. Itong si Abu Talha na isinalaysay ni Anas. Noong bumaba ang revelasyon na salita ng Allah kay propeta, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
Hinding-hindi ninyo makakamit ang isang kabutihan maliban sa kayo ay gumugol mula sa mga bagay na gustong-gusto ninyo. So nung marinig to ni Abu Talha, isang sahabi, kumpanyo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Ya Rasulullah," ang pinakamainam, kasi si Abu Talha napakamayaman sa Madina. Nagtataglay siya ng isang garden ng kanyang pangalan ay Bayraha. So, nung marinig niya ito, agad-agad na pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, itong Bayraha na ito ay isa sa pinakamamahal kong kayamanan ko. Kaya ngayon ay sadaqah. Arju birraha wa dhakhraha. At ang pag-asam niya doon, bakit niya binigay ng sadaqah? Ibig sabihin, inaasam niya ang kabutihan na napapaloob dito. Wa dhakhraha, at ito ay alagaan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa kabilang buhay. Subhanallah. Kaya naman ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, "Bakh, dhalika malun rabih." Ibig sabihin ng bakh, pagkatuwa. Subhanallah. Yan ang kayamanan, sabi niya, na kung saan walang pagkalugi, napakalaki ang mapupulot, o walang pagkalugi, napakalaki ang kapalit, napakalaki ang tubo, yang kayamanang ibinigay mo, napakalaki ang tubo at hindi malulugi, sabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tayo pa magbigay ng mga kahalagahan ng pagbibigay ng kawang-gawa o sadaka. Una dito, mga minamahal kong kapatid, sababun lil infaq. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang patunay, "Wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Sinabi ng Allah sa Surah As-Saba verse 39. Walang bagay na inyong ginugol. Okay? Fahu min shay'in, walang bagay na inyong ginugol maliban sa ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pagkatapos mong igugol, ito'y kanyang papalitan kaagad sa iyo. At the same time, o di kay sa kabilang buhay. Wa huwa khairur raziqin, at siya na Allah ang pinakamainam na sa mga nagbibiyaya. Kaya naman sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith Qudsi, qala Allah Ta'ala, "Anfiq, unfiq alayk." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith Qudsi, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith Qudsi, sinabi ng Allah, maggugol ka, gumastos ka nang sa ganon ay ikaw ay tustusan sa iyong mga pangangailangan. Lahat ng gastusin sa iyong pamumuhay ay aking itong ibibigay sa iyo. Pangalawa, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ito yung al-ajr wal-amn yawm al-qiyamah. Ibig sabihin yun, gantimpala at ang kapanatagan pagdating sa kabilang buhay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah, "Alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa 'alaniyah, falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun." Yung mga taong ginugugol nila ang kanilang kayamanan, okay? Gabi, araw, sekreto man, lantaran, falahum, tunay na sa kanila ang gantimpala, inda rabbihim, na kung saan nasa kanilang Panginoon, wala khawf, at wala silang dapat ipangamba, at hindi sila magiging malungkot pagdating sa kabilang buhay dahil sa mga sadaka na kanilang ipinagkakaloob, dahil sa mga sadakang kanilang ibinibigay. At pangatlo, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, takfirun lis-sayyi'at o takfirus sayyi'at. Ibig sabihin nun, napapawala niya ang mga maliliit natin na kasalanan. Sa taong nagbibigay ng sadaka, napapawala niya ang kanyang mga maliliit na kasalanan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala adullukum ala abwabil khair." Gusto niyo bang aking kayong pagsabihan ng mga pintuan ng kabutihan? Sabi niya, as-sadaqa junnah. Ang as-sawmu junnah, ang pag-aayuno ay proteksyon. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara. At ang pagbibigay, sabi niya, ng sadaka ay napapawala niya ang kasalanan. Sa tulad ng pag-aapula ng tubig sa isang apoy, kung paano niya ito napapawala. Okay? So ganyan ang pagbibigay ng sadaka, napapawala niya ang ating mga maliliit na kasalanan dahil sa ating pagbibigay ng sadaka o kawang-gawa.
At ang pang-apat, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, na ma'ul mal wa ziyadatu. Ibig sabihin, ang pagdadagdag ng kayamanan, ang paglaki ng kayamanan. Huwag nating akalain na ang pagbibigay natin ng sadaka ay nakakabawas sa ating kayamanan. Pagkus sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma nakasat sadaqatun min mal. Walang nabawas na sadaka sa ating kayamanan. Allahu Akbar. Ibig sabihin nun, huwag tayong matakot na magbigay ng pera o konting halaga o kahit anong klaseng sadaka. Okay? Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma nakasat sadaqatun min mal, walang nabawas na sadaka sa ating kayamanan. At ang panglima, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sadaka ng isang tao pagdating sa kabilang buhay ay nagsisilbi itong silong niya sa kabilang buhay. Subhanallah. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar' fima ma'na al-hadith, al-mar'u fi dhilli sadaqatihi yawm al-qiyamah. Allahu Akbar. Ang tao ay nasa ililim ng silong ng kanyang sadaka pagdating sa kabilang buhay, na kung saan walang masisilungan maliban lamang sa silong ng Allah subhanahu wa ta'ala, na nabanggit din sa hadith, na kung saan kabilang doon yung taong nagbibigay ng sadaka, na kung saan hindi alam ng kanyang kaliwang kamay ang ibinibigay ng kanyang kanang kamay. So ang taong nagbibigay ng sadaka ay kabilang sa mga makakasilong sa silong ng Allah, na kung saan walang silong sa araw na yaon maliban sa kanyang silong. So ang taong nagbibigay ng sadaka ay nasa makakasilong sa silong ng Allah, at ganun din na nabanggit din sa isang hadith na ang isang taong nagbibigay ng sadaka ay nasa lilim ng kanyang sadaka pagdating sa kabilang buhay. At pang-anim na ating mababanggit, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang pagbibigay ng sadaka ay napapawala niya ang galit ng Allah, at ganun din na kung saan siya ay nakakaligtas sa isang mga sitwasyon na mga mahihirap. Halimbawa, siya ay nakakaligtas mula sa bingit ng kamatayan. Subhanallah. So dahil sa pagbibigay mo ng sadaka, napapawala niya yung galit ng Allah subhanahu wa ta'ala, at nakakaligtas ka sa mga sitwasyon na nasa bingit ka na ng kamatayan. So hindi ka namamatay, hindi ka napapahamak dahil lamang siguro sa iyong ibinibigay na sadaka. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqata la tudfi'u ghadab ar-rabb wa tadfa'u maytat as-su'. Ibig sabihin, tunay na ang pagbibigay ng sadaka ay napapawala niya ang galit ng Allah, at napipigilan niya ang mga bagay pahamak, napipigilan niya ang mga sitwasyon na kung saan nasa bingit ka na ng kamatayan, hindi ka napapahamak dahil sa ibinibigay mo na sadaka. At ang panghuli, ating babanggitin na ang pinakamainam na sadaka ay yung sadakang tuloy-tuloy na napapakinabangan ng karamihan, hindi napuputol. So sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Kapag namatay ang isa sa mga anak ni Adan, ang lahat ng kaniyang mga gawain ay naputol, hindi nagagantimpalaan maliban sa tatlo. At kabilang dito yung sadaqatun jariyah, ibig sabihin kawang gawa na jariyah, tuloy-tuloy na papakinabangan, halimbawa ng masjid, halimbawa ng madrasa o libro na kung saan ibinigay mo sa isang mga eskwelahan, ibinigay mo sa mga masjid, Quran, masahif at iba pa bukod dyan. So lahat yan ay tuloy-tuloy na napapakinabangan, hanggang nandoon ay tuloy-tuloy na napapakinabangan. Kaya naman kapag namatay ang isang tao, hindi naputol ang kanyang gawaing sadaka jariyah, sapagkat dumarating sa kanya ang gantimpala dahil sa kanyang sadaka na tuloy-tuloy. So hanggang dito na lamang, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam. Naway nakapulot po tayo ng konting aral sa kung anuman ang ating naging diskusyon. Hanggang sa muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة
فضجوا بالشهادة ناطقين، فضجوا بالشهادة ناطقين.